rejoice in the presence of the Lord? Come on, praise church. Hey! Come on, let us rejoice. Hey, hey! We thank you, Jesus. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. My praise is the water my enemies drowning. Come on, people of God. As long as, here we go. I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, people of God, let's sing it out. As long as I'm breathing, Here we go. I've got a reason to To praise the Lord, oh my soul. We have reasons to rejoice. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Jesus, Jesus, come on. Pwede mo bang makita bawat kamay mo pumapalakpak sa Panginoon? Come on, church! Hey! Hey! I praise God's the sun. Come on! Praise God's the rain. Come on, shout your praise to the King! I praise God's the sovereign. Praise God's the rain. Praise God's the rose and defeated the grave. I praise God's the faithful. Praise God's the true. Praise God's there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord.
but to believe my doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you keep just keep it moving. Hey, now you welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. You pick me up, you turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. Tell us another one. I am. Come on, church. Here we go. Here we go. Let us rejoice in the freedom. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. Tell us another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am Come on, praise church. Tell us another one. I am free. I am free. Tell us another one. Tell us another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Tell us another one. I am free. I am free. I am free. You pick me up, you turn me around, you place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, Jesus, oh, we praise Your name. Come on, praise church. I thank God. Praise the name of Jesus in this place. Oh, we exalt the name of Jesus. Shout to the name of Jesus. Pwede mo bang malakas mong palakpak muli sa ating Panginoon? Come on, church. Let's give it up more for Jesus. Come on. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Let's continue to serve. Let's continue to be in the presence of the Lord. Let's continue to worship with increasing joy, because the joy of the Lord is our strength. Amen? Amen, church? Let's continue to follow Jesus no matter the cost. I give my life to follow Jesus. Captive to Christ, I know true freedom. Count it all joy to take up my cross. I follow. These earthly wells have left me thirsty. All worldly wisdom comes up empty. Only Your word and only Your ways I follow. What a joy it is to follow
raises questions. When Trusting you becomes a Come on, church. I have resolved, no matter the cost, I'll follow. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. What a joy, come on, church. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. Please, up our church. What a joy! What a joy! What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. Hallelujah! What an honor to choose surrender and make Him my everything. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah. There's a joy in following Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, let us declare in this place. Come on. Yes to surrender. Yes to the altar. Yes to your plans for me. Yes to correction. Yes to confession. Yes to refining me. Oh, yes to your blessing. Yes to anointing. Your spirit alive in me. Oh, yes to salvation and resurrection. Yes to eternity. Yes to your blessing. Yes to your blessing. Yes to anointing. Your spirit alive in me. Oh, yes to salvation and resurrection. Yes to eternity. What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an honor to choose surrender and make Him my everything. Come on, let's be our commitment. What a joy it is. Come on, praise church. Hallelujah. What an honor. What a joy it is to follow Jesus. What a What a joy it is to follow Jesus. What a gift it is to bear His name. What an
choose to surrender and make Him my everything, and make Him my everything. Lord, you are my everything. Come on, church. Come on, people of God, praise the name of Jesus. Honor His name in this place. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, oh, oh. Lord, it is an honor to worship you, God. Thank you, Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus, in this place. There's no one like you. There's no one like you, God. Oh, we praise your name. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on. 'Cause your name is power. 'Cause your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus. Come on, let us all declare. Over fear and all anxiety, to every soul who captive by depression, I speak Jesus. All together, let's lift up the name of Jesus. Hey! 'Cause your name is power. 'Cause your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name, Jesus. 'Cause your name is power. 'Cause your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like Sige po, palakpakan po natin ang malakas po ating Panginoon. Come on, more Jesus, more to Jesus. Let us declare in this praise the powerful name of Jesus. Hallelujah, hallelujah.
lahat po na nagsasabi, mabuti po ang Panginoon. Pumalakpak po tayo sa Panginoon, come on. Sa lahat po na nagsasabi, makapangyarihan po ang Diyos. Shout your praise to Jesus. Hallelujah, hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, praise church. Speak the name of Jesus in this place. Speak the name of Jesus in this place. Speak the name of Jesus in this place. Come on. Come on. There is power when we declare it. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, we praise your name. Oh, Jesus. Praise you. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, the name of Jesus, powerful. Oh, we worship you, Jesus. Sige po, isa pong malakas sa palakpak para po sa ating Panginoong Jesus. Come on, praise church. Let us give the best clap offering. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Na ng ating pong mga buhay, sa gitna ng mga ingay sa mundong ating pong kinagagalawan, ang bilis ng mga pagbabago, ang bilis ng mga nangyayari. Pero in spite and despite in every uncertainties in our lives, may binigay ang Diyos Ama na pangalan kung saan makakasumpong tayo ng kapayapaan at kaligtasan. Walang ibang pangalan kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi po ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Wala na pong ibinigay na mas dadakila pang pangalan sa pangalang Jesus. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Praise Church family, every time we speak the name of Jesus, every time we declare the name of Jesus in our lives, ina-align mo yung buhay mo sa eternal truth that no one above the name of Jesus. Every time we confess that Jesus is our Lord, we invoking our lives to ask the heaven to intercede in our lives, to take charge in our lives. That's why every time we sing this song, as we meditate this song in this verse, I don't know, pagpasok mo sa lugaring ito, may mga struggles ka sa work mo, sa family mo, sa personal lives mo, or sometimes you feel cold sa relationship mo kay God. And this is the moment and this is the time na pag-apuyin mo muli yung buhay mo, not on your own, but to the name of Jesus. This morning, let us speak the name of Jesus over our families,
over our works, our career, our ministries. Apart from the Lord, we can do nothing. Napakahirap kung tayo lamang. Kaya ibinigay ng Diyos ang Panginoong Yesus to each and every one of us. You have the authority to seek the name of the Lord sa buhay po natin. Don't miss the name of Jesus in our lives. Amen. We will pray and we will declare that Jesus is Lord over my family right now. Ang daming nagsastruggle na family right now. Ang daming nakakaranas ng mga depressions, anxieties, kalungkutan. Sometimes pumapasok ka rito parang hindi mo alam kung ano mangyayari, pero I assure you, there is peace in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is power. There is life in the name of Jesus. Kung feeling mo wala nang mangyayari sa'yo, nagkakamali ka. But every time we declare, we shout, do not be ashamed for the gospel. Huwag kang mahiya na ipagsigawan that Jesus is Lord over my life. Hallelujah. Let us pray. Let us raise our hand to the Lord right now. Just speak the name of Jesus in our lives right now. Lord, in Jesus' name, sa bawat isa sa amin na nakakaranas, Lord, ng kalungkutan, kaguluhan ng aming kaisipan, Lord, we speak the name of Jesus because in your name there is peace, there is hope. Lord, we declare sa bawat isa sa amin ay makakasumpong ng kapayapaan at pag-asa sa iyong pangalan. Makakasumpong ng kaligtasan sa iyong pangalan. Lord, some of us, mga kabataan, mga nanay, inaatake ng sobrang kalungkutan at depression at anxiety. Matinding kalungkutan na aming nadarama. Lord, let us just live our lives right now. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito na muli magkaroon ng kalakasan to stand sa pamamagitan ng iyong pangalan. Lord, some of us, Panginoon, nakakaranas ng karamdaman pisikal. Lord, wala pong imposible sa'yo. From Old Testament to New Testament, pinakita mo gano'n ka-powerful, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga karamdaman. Ikaw yung Diyos noon at ngayon at magpakailaman na hindi nagbabago. Kapatid, just speak the name of Jesus over your sickness in Jesus' name. Kung meron po rito may mga cancer sa family natin, Lord, we speak the name of Jesus. We speak healing. Ikaw ang aming dakilang manggagamot sa pangalan mo, Jesus. Sa mga sugat, latay mo, sinabi mo, kami ay nagsipagaling. Hallelujah. Lord, sa mga family right now na naririto, may mga kaguluhan, may mga hindi pagkakasundo. Lord, we speak the name of Jesus over our family right now. Ikaw yung magbobuo, ikaw yung magme-mend ng mga broken heart, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw yung mag-aayos na kilang Diyos. At Lord, marami pong salamat. At sa Praise Church family, we will declare that you are Lord over this church, Panginoon. We speak the name of Jesus in our churches, in our outreaches, Panginoon. Walang ibang may tataas kundi pangalang Jesus mo lamang sa bawat simbahan o outreaches, sa bawat pamilya, sa bawat buhay na naririto, Panginoon. Maraming pong salamat. Hindi namin ikahihiya na ipagsigawan that we are Christians. We are not ashamed to share the gospel. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat. Ibinabalik po namin sa iyo ang pasasalamat at buong pagsamba sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen at amen. Isa pong malakas na palakpak para po sa Panginoon. Hallelujah.
Minsan, kasi nakikita ko silang masaya sa paglilingkod sa Lord. At alam ko, pagdating ng future, may magandang plano ng Lord para sa kanila. Natutuwa ako kasi masaya ako na nakikita silang nagpipray, naglilingkod sa Lord, nagtatawanan, nagla-live group, at ang pinakamahalaga, naglilingkod sa Lord. Basta, masaya ako eh. Masaya ako nakikita silang naglilingkod. Hanggang sa... Ayoko na muna. Aalis na ako. Saka na lang. Busy kasi ako eh. Minsan, naiiwan na lang ako mag-isa. Nananalangin, nagdarasal, na sana makabalik sila. Na sana okay sila. Pero kung di man, ipagpapatuloy ko pa rin ang ginagawa ko. Ang pagdadala ng tao sa Lord. Dahil alam ko, siya ang kailangan nila. Dahil ang pinakamagandang lugar, kundi sa piling niya. Ay luluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, sa iyong kabutihan kami ngayon, iyong bayan, pinili at inalagaan, masamba sa'yo'y walang hanggan. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, kami ngayon nagkakaisa upang sumamba, pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito, ikaw ang purihin. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. O Diyos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, la 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 la.
pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayan mo, Diyos. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayan mo, Diyos. Oh Diyos. Oh Diyos. Sige po, yung mas malakas pa pong palakpak para sa Lord. Thank you, Jesus. Okay, so welcome po sa Baucha sa atin. Ano po, especially yung mga bago po nating nakasamahan ngayon, even yung mga galing po sa mga different outreaches. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon in spite of grabe yung mga bagyong nagdaan po sa atin. Di ko alam kung laging ganito na lang ang magiging itsura po natin na kapag umuulan, i-expect natin ang daming lulubog, ang daming mamamatay. Hindi ko alam kung tatanggapin na lang ba natin laging ganito ang sitwasyon natin o we should pray for a good leadership and responsibility po sa bansang Pilipinas talaga na magtulungan tayo na kahit ano yung kalamidad na dumating, ano po, we believe makakabangon po tayo. I believe some of you may kamag-anak po sa Bicol, may kamag-anak sa Batangas, even dito sa atin sa Manila, even sa Isabela or Cagayan. Hindi ko alam kung sino yung may mga pamilya dito na kasama po na nagkaroon ng mga landslides na tinatawag. Mahirap po tayo po somehow kaunting baha, pero sila halos lagpas bubong, iba second floor pa. Dito natin makikita lagi, biyaya lang talaga ng ating Panginoon. Yung meron kang tinutuluyan na maayos at wala po mga aksidente at kapahamakan, isa na po ito agad biyaya na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Maraming may karamdaman, grabe pong nakikilaban po, pero tayo kung malakas, nakakahakbang, maraming salamat sa Diyos. Let us pray po muna lalo na sa mga napektuhan nitong nakaraang pagbagyo po talaga. Father God, kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na sumama hanggang ngayon sa direktang naapektuhan ng mga baha, O God. Panginoon, ano man yung mga maitutulong namin, kayo po yung mag-lead sa amin para ma-share po, Panginoon, at maging channel of blessing kami sa mga tunay po, O Diyos, na nahirapan. Hindi man ito naka-broadcast, pero mga simpleng tumutulong at nagpapaabot ng tulong, O God, at suporta. God, in Jesus' name, kayo ang magpapala po sa kanila. And then tulungan mo ang bansang Pilipinas na hindi lamang, Lord, huwag kaming daanan ng bagyo, kundi, Lord, maging matibay at maging responsible sa dapat din po namin gawin. Kaya, Father God, especially yung mga nanunungkulan ngayon sa bansa po namin, patuloy na bigyan niyo po kami ng pusong totoong nagmamahal sa mga tao, totoong nagmamahal sa bayan, totoong nagmamalasakit po, O God. Even po sa mga umaten ngayon, maraming po salamat. And we declare and we believe, may gagawin ka po, O Diyos, sa umagang ito. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Isa nga pong malakas na palakpak muli para sa Lord. Hallelujah. Gusto ko lang pong i-discuss muna po sa atin yung puso ng simbahang lumalago. I want to discuss it kasi baka yes, nagpapalago tayo ng simbahan, pero baka iba-iba po yung natin, iba-iba yung pagtingin natin sa paglago ng simbahan. Even bago pa lang po tayo, napakaganda na po nating makita agad. What is the purpose of church growth? Number one, ang purpose ng church growth ay hindi po para masabing ang laki ng simbahan natin. Hindi ang purpose ng lumalagong simbahan ay para magyabang, hangaan, o para sa sarili nating kasiyahan. Hindi po yun ang purpose ng church growth. Mas lalong hindi ang purpose ng church growth ay puntahan ng mga politiko at para po hingin ang suporta po natin. Hindi po iyon ang purpose ng church growth. Muli, hindi ang purpose ng church growth ay may pangalang itinataas maliban kay Jesus.
Hindi po yun ang purpose ng church growth. Maganda po na nag-a-aspire tayo na lumaki, lumago, pero maganda makita natin yung puso. Bakit ba natin gustong lumago bilang simbahan? At tatalakayin ko rin po yung meaning ng simbahan at paano talaga natin ito palalakihin by the grace of God. Okay po ang paglago ng simbahan, hindi sa pansarili nating kasiyahan, hindi sa pansarili nating benepisyo, hindi po para masabing higit at tayo po ang pag-uusapan. Hindi po yun. Okay? So again, Englishin lang natin, of course, the heart of church growth. Open your Bible to Daniel chapter 12. Ang Daniel chapter 12 is parang revelation sa New Testament. Pinakita na po agad dito sa Daniel kung ano mangyayari sa dulo, sa hinaharap. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. This is number one truth na maunawaan lang muna natin tayong lahat na nabubuhay, lahat tayo mamamatay. Ang mayaman namamatay, ang sikat namamatay, ang walang pagkakilala sa Diyos namamatay. Lahat tayong nabubuhay ay namamatay. Kaya lang napansin niyo po ba dito? Sabi po, merong mga tao na maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, ang iba naman sa kaparusahang walang hanggan. May dalawang maliwanag na pupuntahan ang tao kapag namatay. Buhay na walang hanggan, kaparusahang walang hanggan. Walang medyo buhay na walang hanggan, medyo kaparusahang walang hanggan, walang gitna. Either eternal life or eternal damnation o kaparusahan. So, two things lang pag-usapan natin. Number one is the heart of church growth. And number two, the hindrances of church growth. Dalawa lang po na yan. Yan lang po, dyan lang ho tayo tatakbo. Sa the hindrances of church growth. Number one, kung ibabasa natin sa Daniel chapter 12, verse 2, I believe ang purpose ng church growth, una ay ito. The purpose of church growth and the heart of church growth is para sa kaligtasan ng marami. For the salvation of many. So, kaya nais nating lumago, according sa Daniel chapter 12 verse 2, gusto natin maraming tao ang maligtas. Maraming tao ang makakilala sa Diyos. Maraming tao ang pumunta sa langit. Maraming tao ang makaranas ng buhay na walang hanggan for the salvation of many. Gusto natin, maraming tao talaga po ang maligtas. Maraming tao ang maranasan ng kagandahan ng buhay na nasa Diyos. Maranasan nating lahat, maraming tao, marami, for the salvation of many. Kasi nga po, dito muna tayo, buhay na walang hanggan at kaparusahang walang hanggan. I-share ko po sa inyo, hindi po kasi ang una kong natutunan is for spiritual laws, mga tools yan for evangelism, Romans 6:23, may mga Romans Road pa po. Product po ako nung parang chalk talk, na may nagdo-drawing, pagkatapos nag-evangelize, kaya lang medyo high-tech na tayo, hindi na tayo magdo-drawing for the next 5 minutes. I want to, mag-pay attention po tayo dito. This is about tools para makita natin yung kaparusahang walang hanggan, buhay na walang hanggan. Pakita ko po sa inyo, by God's grace, para mas maunawaan nating mabuti. Kasi kinreate ni God ang tao para lang mamatay o para mapuntas. Hindi, tingnan muna po natin. Okay? So, multimedia, sabayan niyo po ako. Pag nakita niyo po sa picture, that's it, kailangan magka-connecta po tayo. Okay? Number one is this, makikita natin sa Genesis chapter 1 and 2. This is the 2 chapters. Walang kasalanan ng tao. Perfect world. Iyan yung mundo
na napakaganda. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Lahat ng makikita natin, perfect, ang ganda, ang husay, ang galing ng pagkakalikha ng ating Panginoon. Siyempre, kinait ni God, hindi ko na po nilagyan ng maraming puno, although napakaraming create ni God. Hulaan nyo na lang po kung anong puno ang gusto nyo, pero para sa akin, rambutan. Panahon po kasi ng rambutan at papalipas na ang lansones. Yung dating 40 kilo, 100 kilo na ngayon uli po. Kaya samantalahin nyo na. Yung medyo mangitim-ngitim na lansones, mura po yan. May kasama lang sakit ng tiyan. So, sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang kahuli-hulihang nilikha ng Diyos ay ang tao. Inuuna ng Diyos yung lalagyan bago yung tao. Kaya kapag tayo nag-asawa, bahay muna bago kasal para maayos ang lahat ng bagay. Puputap ka ng business, wala ka naman lugar pa, napakahirap. So, nilikha ng Diyos ang tao na malinis, nilikha ng Diyos ang tao na walang kasalanan, nilikha ng Diyos ang tao na banal. Katulad niya, according to His image and likeness. Si Eva at si Adan, napakaganda ng relationship nila at makikita po natin dito ang tao talaga, pag tinignan mo directly, nilikha ng Diyos na walang kamatayan. Hindi ang purpose ni God is, bilikayin kita pero papatayin din kita. Hindi po. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo po, tingnan pa natin to Okay. Yung relationship nila is this, kinakausap ng Diyos ang tao kinakausap ng Diyos. Audible. Kaya nga, di ba napansin nyo sa chapter 3, lumalakad si God, alam nila eh, gaganon po. Alam nyo po, pag tayo po kilalang-kilala na natin yung tao, lakad pa lang, alam mo na eh. Yung kahit madilim, anino pa lang, alam mo na. Ganun po yung intimacy. The more na malapit po tayo isang tao, kilalang-kilala po natin. Gustong-gusto ko po, sana iyan na lang eh. Sana ganyan lang ang buhay natin. Sana iyan lang hanggang chapter 2 na lang sana tayo. Kaya lang po alam natin kung ano po ang nangyari. Ang ganda-ganda ng relationship ng Diyos at ng tao. Yan pa rin po. Yan pa rin ang kwento. Yan pa rin yung hanggang dulo na gusto ng Diyos. Ibalik ang magandang relationship ng Diyos at ng tao. Tingnan natin to, tingnan po natin. Alam natin ang story. Ano po yung nangyari sa puno? Ano po yun? Malaking bulate. Ang tawag sa kanya is ahas. Okay, ang meaning niyan, malaking bulate. So, ang ganda-ganda na ng relationship ng Diyos at ng tao, laging may kontrabida. Si Satanas. Ang sabi nila, ang ahas, is saan yung, demonyo yan o si Satanas, saan yung ahas? Ano ang purpose ng ahas? Ano ang purpose ni Satan? To steal, to kill, and destroy. Kasi hindi kaya ng demonyo ang Diyos. Hindi kayang talunin ng demonyo ang Diyos. Ang gusto niyang talunin yung minamahal ng Diyos na tao. Hindi kita kaya, pero kaya kong wasakin ang tao na minamahal mo. Yun po, ang talino ng demonyo, Nakita mo nag-aaway kayo ng ate mo? Yung kuya, mag-ate kayo, di po ba? Nag-aaway kayo, hindi mo kayang talunin yung ate mo. Ang gagawin mo, sisiraan mo yung damit niya na paborito. Nakaganti ka na. Ganyan-ganyan ang demonyo. Hindi tumitigil kahit alam niya na siya ay papunta na sa impyerno o kapahamakang walang hanggan. Grabe, tao ang binalingan niya. Di po ba, dinaya niya? Hoy, totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng rambutan? Hindi naman. Yung lansones ka, pinapapakain din eh. Di ba ang demonyo? Galing sabi niya, huwag kang kakain, alima sa bungang kainan o yihipo man lamang. Naku po, alam niyo po, ang number 1 na ginagawa ng demonyo is sirain ang salita ng Diyos. Ibahin ang salita ng Panginoon. Kaya timo, ang daming nawawasak dahil sa mga pasalit-saling salita na sinasabi po natin sa mga tao. So, sa madalit sabi, ano nangyari po? Si Eva po ang kumuha po, Kinain po ba ni Eva yung prutas? Tama? Hindi yung puno ang kinain, mahirapan po yun eh. Mako-constipate po siya pag puno ang kinain.
So yung bunga kinain, nagkasala po sila. Talagang, bakit kaya si Adan, alam naman niyang mali, bakit kumain pa rin siya? Hindi siya, hoy, ba't ako kumain yan? Bawal yan ah. Grabe. Wala ito sa Bible. Pero merong story na nagsasabing ganito. Kaya daw pumayag si Adan na kainin ang rambutan. Kasi sabi raw, binantaan, bebreakin kita pag di mo kinain ito. Eh, biro mo, pag break, wala na. Tapos na. Talo na. Saan pa kukuha si Adan? So hindi po totoo pong ganun bagay. Pero ang point natin is, nadaya ang tao. Ano nangyari sa tao? Okay? Yung magandang relationship ng Diyos at ng tao. Sige anak, ang magandang relationship ng Diyos at ng tao ay naputol. Eh, ba't sabi nung iba? Hindi naman namatay ang tao nung kumain ah. Hindi nga ho namatay. Physically. Pero spiritually. Naputol ang relasyon ng Diyos at ng tao. Dahil saan? Dahil sa kasalanan. Hanggang ngayon, pinaglalayo tayo ng kasalanan. Ang kasalanan, pag pumasok sa relationship, may paglalayuin. Kaya minsan yung mga tampuhan, sama ng loob, galit, paglalayuin po tayo. Meron pang ang pag napagalitan, lalayas na anak. Ang kasalanan, pinaglalayo po tayo. Kapag pumasok ito sa mag-asawa, paglalayuin kayo. Sa magkaibigan, sa church, paglalayuin po tayo. Grabe po ang kasalanan. Ang kasalanan ay pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos. Hanggang ngayon, ganyan na ganyan ang tao. No? Huwag tatapak, malambot, gaganyanin pa kung malambot talaga. Oh. Huwag isusutang daliri, baka makuryente. Padahan-dahan pang ganun. Oh. Huwag magtatapo ng basura, buti na lang inilagay dito yung karatula na yan. Diyan ang tao, no, out of curiosity, parang lagi niya gustong subukan kahit pinagbabawal. Kaya if you are high school, diyan malapit na matututo kang manigarilyo. Wala naman po ako nakitang ipinanganak pa lang, nakaganyan na ang kamay. Wala po. Saka ganyan, grabe, smoking baby, ha? Wala po. Nung high school, diyan ka natutong uminom. Nung high school, diyan ka nagpaligaw. Ano po? Grade 6 and a half, meron na. Tama? Uy, parang masarap ang may jowa. Wow! Galing. Lalaking-lalaki, naninigarilyo. Pero pag kanya naman ang hawak. O hindi rin matindi ang dating. So, alam niyo yung demonyo, lagi siya mag-o-offer ng kala mo magandang bagay, pero sisirain ang buhay mo. Wala namang kasalanan na hindi masarap. Lahat masarap sa laman yun, lahat masarap sa pakiramdam, pero ang dulo is kamatayan. So sa madalit sabi, ang tao nagkasala, ang sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus Christ, our Lord. Kaya ito po yan, yung kapahamakan tinutukoy po doon, impyerno. Katulad niya sa October 31, November 1, pupunta tayo sa sementeryo. Ilan po dyan yung natotoong nasa langit, buhay na walang hanggan, ilan dyan yung nasa kaparusahang walang hanggan. So ang tao na dapat sana hindi mapupunta dito, ngayon papunta po siya dyan. Paano po yun? Hindi ba mahal ng Diyos ang tao? Ang tao ngayon, mula nang maputol ang relationship niya sa Diyos, lahat tayo papunta sa impyerno, lahat tayo papunta sa kapahamakan, lahat tayo nagkasala, kahit isa lang ang nagkamali, ang buong sangkatauhan ay mapapahamak dahil sa kasalanan ng isa, si Eva at Adan. Sabi niya, ba't kami nadamay? Si Eva at Adan lang naman na nagkasala. Yun na nga po Doon po tayo galing. Hindi pwedeng hindi tayo apektado. Pinabayaan na ba ng Diyos ang tao nung siya ay magkasala? Hindi po. Genesis chapter 3 pa lang, meron ng prophecy na merong mamamatay para po sa atin. Merong magbabayad at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pag tayo po, ito papunta na tayo December, bakit may Pasko? Siyempre po, Pastor, para may Christmas party, raffle yan.
Oh, ganyan, liwanag ng ano, no? Liwanag ng purpose, ano? Kaya po may Pasko kasi may raffle, may Christmas party, may 13 months bonus. Hindi po yun. Isinilang si Jesus para po mamatay sa atin. Kaya, bakit naman po may mahal na araw? Outing. Pastor, outing yan. Outing yan kaysa planuhin paano mag-share ng gospel. Outing yan! Kalay black na yan next year! Grabe yan, Boracay na yan. Ang mahal na araw ay nagsasabing si Jesus ay namatay para sa atin. Kaya ito po yung picture natin. Si Jesus namatay upang ang tao na nagkasala ay kanyang tubusin. Bayaran yung ginawa niyang kasalanan. Instead na tayo ang mamatay, siya ang namatay. Instead na tayo ang maparusahan, siya yung inako niya yung parusa para sa atin. Kaya dyan natin lalong maunawaan, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit tayo sumusuway, sinasagip, inililigtas tayo ng ating Panginoon. Amen? O sige, malakas na palakpak muna para sa Diyos. Okay, kaya lang, ang malaking tanong dito, si Jesus namatay, kay Ebat kay Dan, si Jesus namatay para sa lahat. Ibig bang sabihin lahat ng tao hindi na mapupunta dito? Ibig bang sabihin lahat ng tao mapupunta na sa langit? What do you think? Si Jesus namatay na para sa lahat. Minsan may theology na universalism. Jesus Christ died for all, therefore, lahat ng tao saved na. Hindi po. Totoo po yun. Yes, Jesus namatay para sa lahat, pero hindi ibig sabihin, lahat ligtas na. Tingnan nyo po, tingnan natin yung picture ng mahal na araw. Hindi ba si Jesus, hindi lang naman siya yung namatay? May kasama siyang dalawang magnanakaw, pusakal na magnanakaw. Ano pangalan nila? Si Hesta, saka si Dimas, saka may Barabas pa, ano po? Dalawa lang. Di ko alam kung ano talaga ang pangalan. Basta magnanakaw A, magnanakaw B, ano po? Okay? Magnanakaw ng andox, magnanakaw ng baboy na lang yung isa. Okay? A and B. So pareho po silang namatay, kasama ni Jesus. Lahat ba sila parehong napunta sa langit? Yung dalawa ba nito, parehong napunta sa langit? Definitely hindi. Sabi nung isa, kung totoo kang Diyos, ba't hindi mo iligtas ang sarili mo? Pako lang, hindi mo maalis. Instead na nagsuko siya ng buhay, instead na kinilala niya si Jesus Christ, inasar niya pa, ang daming tao mapapahamak na si Jesus namatay para sa kanila. Instead na tanggapin si Jesus Christ, inaasar pa nila at kung ano pang pinagsasasabi sa Diyos. Pero yung isa, sabi niya, matakot ka nga sa Diyos, tumigil ka nga. Kung tayo may parusahan ay dapat lang tinitigan niya si Jesus. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Jesus, alalahanin mo ako. Sabi ni Jesus Christ, nakakaawa naman kayong dalawa. Sige na nga, isasama ko na kayo pareho. Ang sabi ni Jesus Christ, sa isa na nagsuko ng buhay sa Kanya, ngayon isasama kita sa paraiso. Hindi may kanta kasi, isasama kita sa aking palasyo. Kay Regine Velasquez yata yun. Si Regine Velasquez po ang nagsabi noon. Pero kay Jesus Christ, ngayon isasama kita sa paraiso. Nasa kalumpit po yan, paradise, resort. Pero yung paraiso po na binabanggit dito is langit or buhay na walang hanggan. So, ito yung point natin ngayon. Hindi lahat, bagamat si Jesus namatay para sa lahat, hindi lahat pupunta sa langit. Yung mga nag-reject kay Jesus Christ, dito mapupunta yung mga tumanggap kay Jesus Christ sa heaven. Ngayon, hindi na mapupunta ang tao sa kapahamakan dahil sa kasalanan. Solved na ang kasalanan. Nilutas na ng Diyos ang problema natin sa kasalanan. Ang kailangan na lang natin ay tanggapin si Jesus sa ating buhay. Kahit bigyan ka ng gamot, nakatuklas ng gamot sa karamdaman mo, kung hindi mo iinumin, walang epekto yung solusyon sa karamdaman po natin. Andyan si Jesus, pero ini-ignore ng maraming tao si Jesus. Hindi pinapansin, binabaliwala, at nakakalungkot po, ang dami po, minsan may mga drug, something contest na ginagaya po yan. So, mga kapatid, yung taong ito tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Nagigets, maliwanag po ba? Nagigets po natin? Therefore, our conclusion is this: nagkasala ang tao, namatay si Jesus para sa kasalanan ng tao, bagamat si Jesus namatay para sa lahat,
yaon lamang mga taong tatanggap sa kanilang buhay, tatanggapin si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon at tagapagligtas, ang totoong mapupunta sa buhay na walang hanggan, at yung mga nag-reject at mga taong hindi tumanggap kay Jesus sa kanilang buhay, hindi religion, hindi samahan, kundi mapupunta sila sa kaparusahang walang hanggan. Pastor, tumanggap ang nanay. Damay na ba ang mga anak? Sa langit na rin pupunta? Depende po. Kung tumanggap po yung nanay, nakahawak naman yung anak, counted na po yun. Ano yan? Kuryentehan ng labanan? Kuryentehan, ano po? Pagdating sa kaligtasan individual, si husband tumanggap sa Diyos, si Mrs. hindi tumanggap. Puro sweldo ang tinatanggap. Impyerno pa rin po yun. So our point is, pagdating sa salvation, individually po yan. Personal po yan. Kahit pa ho kami, pastor, kapag si Lucas hindi tumanggap sa ating Panginoong Jesus, sa impyerno din po sila. Itong last Friday, grabe kong iniiyakan ng anak ko, si Owie, umuulan. Sabi niya, Daddy, labas tayo, bakit? I want to share the gospel. Anak naman umuulan, baka tayo magkasakit pa. At sabi ko, alam mo na ba ang gospel? Sabi ko, talaga itong Owie na to. Sabi ko, uuna mo munang share yung mga kaibigan mo. Magsulat ka muna. Ano po? So, our point is, lahat ng taong may puso, sa puso nila ay naroon si Jesus, iyon po yung mga may buhay na walang hanggan. O, diba? Sa Daniel, kapahamak ang walang hanggan, ano po, at buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang tawag sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ay church. Yung nakikita natin to, building ito, hindi ito yung church talaga, church building. Dito nagagather yung mga taong may tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang Panginoon tagapagligtas. Sabi natin lahat, I am the church. Sabi natin sa katabi natin, kung tinanggap niya si Jesus Christ, you are the church. So, yun po yan. Kaya ang nais natin at ang panalangin natin, ang puso ng Praise Church, bakit gusto natin mag-outreach? Bakit gusto natin dumami? Hindi dahil kay Pastor Loy, hindi dahil sa pangalang Praise Church, hindi, para sa kaligtasan ng marami. For the salvation of many. Kung kayo po ay 10 sa pamilya, merong isang nakakilala, merong pang 9 na dapat kang ipanalangin, ikaw yung gagamitin ng Diyos para madala ang tao sa Panginoon. Hindi ko po kayang sabihin lahat ng stats. Focus lang ako dito sa Manila. Hindi po Metro Manila. Manila lang. Ang Manila po ay, okay, hindi ko alam, 2020, hindi ko po alam ang exact data or population. Pero yung mismong Manila itself, 1,846,513. Ilan po dyan nasa Lord na? 1% lang, kung 1% lang po, makuha natin, Manila lang dapat 18,000 tayo. 1%, 18,000. Ilan po tayo ngayon? So okay lang ba na mas maraming mapunta sa impyerno? Mas maraming mapunta sa kapahamakang walang hanggan kaysa buhay na walang hanggan? Ilan sa atin dito taga Nabotas? Ilan yung mga taga Quezon City? Ilan po dyan po ang nasa Valenzuela? Bakit gusto nating lumago ang church? For the salvation of many. Kaya nga, sa totoo lang, as much as possible, we want every outreach. Let us pray. At least minimum of 200 bawat outreach. Sana nga kada barangay. Kaya nga mga kapatid, for the salvation of many, sana naunawaan natin to. Okay, tinampan natin to. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya, kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. There is no salvation apart from Jesus. Sa ganoon, maraming mga tao ang magiging kanyang mga anak na kanyang mapaparangalan. Muli sabihin natin, marami. So gusto ng Diyos.
Gusto ng Diyos dumami talaga, mas marami pang mapunta sa langit kasi namatay nga siya para sa lahat. Eto, kabisado nyo to, no? Familiar passage to, sikat. Sikat po ito. Ito ang maisasagot ko riyan. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. What's the context? Bakit? Ano man ang ating gagawin, let us do it for the glory of God. E di siyempre, paano ma-honor si Jesus? Yes, pero tingnan niyo po yung kasunod na passage. Ang ganda nito, huwag kayong gagawa ng kahit anong makatitisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo o sa iglesia ng Diyos. Binabantayan natin yung ating buhay. Kasi kapag hindi natin binantayan natin, Christian ka pa naman, utangera ka, lahat na lang inutangan mo, paano sila madadala sa Panginoon? Kapitbahay ka, ang sama ng ugali mo. Paano mo sila may invite? Nakikita niyo po? Kahit nga ho dito sa church, bawal ang masungit. Hindi na sila babalik pag masungit. Kinukwento po kasi once a month nasa Magna Prime po ako, meron po kami mga ina-awardan ng mga Magna Prime Warriors. Kinukwento ng isang HR doon. Grabe, pagpapasok ka daw, halimbawa, galing siya sa Toyota Balintawak o Toyota Marilao, yung mga tao daw doon, mga ushers, gayahin nyo to ha. Grabe, papasok pa lang daw, sabi ng mga tao, amazing morning, ma'am. Kap, amazing stories. Bong Revilla po yun. Pero yung pumapasok pa lang sila, ma'am, amazing morning, sir. Nako, papasok ako sa langit. Pero yung masungit, bungi pa. Parang pugad ng imperno to Kaya alam nyo po, kaya natin inaayos yung ugali natin. Kasi sana may maliligtas, ang sungit mo lang Marami sanang maliligtas, kuripot ka lang. May pwede ka namang ibigay, ayaw mo magbigay. May kaya ka naman, ayaw mo mag-share. Kaya alam nyo po, ang panalangin ko sa mga taga-praise, guminhawa lahat ng buhay natin. Minsan ang gospel muna sa kanila, yung tulong na may pagkakaloob natin. Amen? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Nasaan si Daryl? Daryl, nandiyan ka ba Daryl? Ayan si Daryl. Nasaan si Joseph? Kasama ba si Joseph? Okay. Pati mga tricycle driver po, sinuhulan natin, binigyan natin tigi 1 milyon para umaten sa church. Sabi ko, ako naman ang mahihirapan ito. Si John, nandiyan si John. Ayan, si John. Mga kaibigan ko itong tricycle driver po. Magagalang, mga milyonaryo yan. Milyonaryo. Nagpapanggap lang na tricycle driver yan. Pero sa totoo lang, pakakandidatuhin na nating senador yan. Pero din mo yung verse 33, sundin ninyo ang aking ginagawa. Sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay matutulungan ko ang lahat. Hindi ang sarili kong kapakanan, ang aking iniisip, kundi ang kapakanan ng iba upang maligtas sila. Kaya ako inaayos ang buhay ko para maraming maligtas. Hindi ako magliligtas si Jesus Christ, pero kung di ko inaayos ang buhay ko, hindi sila maniniwala sa sasabihin ko. Can I hear amen? So sana may natutunan po tayo. O tapikin mo po sa batok yung katabi nyo po. Best, may natututunan ka ba? Okay, so may sinabi sa Daniel, pagdating sa verse 2, ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Pangalawang heart ng church growth ay para sa katuwiran ng marami. For the righteousness of many. Kaya tayo nagpapalago. Kaya gusto nating lumaki ang church. Kaya gusto nating dumami para dumami ang mabuhay ng matuwid. Para marami ang mabuhay na maayos. Para maraming tatay ang maging responsable sa kanilang pamilya. Para maraming mga nanay ang grabe magmahal sa kanilang mga anak. Para maraming boss ang makatarungan sa kanilang mga empleyado. Para maraming mga empleyadong maging tapat sa kanilang kumpanya na pinapasukan. Para tayo po sa community natin maging pagpapala tayong lahat. Sabi natin lahat, for the righteousness of many. Hindi lang sapat na tinanggap natin si Jesus Christ.
dapat mabuhay tayo ng matuwid or maayos. Kahapon po sa National Conference, nakita ko po, may narinig po ako doon, parang kahit 3,000 tayo, 5 lang yung matured sa atin at maayos ang buhay, ang liit pa rin nating simbahan. Hindi ba? Yung maturity level, 50 nga kayo, wala man lang ni isang matino dito. Although, nasa process pa rin naman. Nasa process tayong lahat, inaayos ng Diyos yung buhay. Inaayos ho nating lahat ang buhay natin para marami pong makakilala talaga sa ating Panginoon. Okay? Saglitan po Okay, multimedia, tawag na nga po ako. Hindi ko maililipat ito, may nag-pop up. Please. Okay, sabi natin lahat for the righteousness of many. Lahat tayo may dapat pang ayusin. Amen? Pero ang mahalaga, save na ako. Sanctification. Kaya maganda yung discipleship. Sabi natin lahat, discipleship. Discipleship is ayusan ang buhay. Hindi lang sapat na pupunta ka sa langit, hindi bagay ang ugali natin sa langit eh. Biro mo, ang ganda ng langit, ang pangit na ugali natin. Ang ganda ng promised land, ang pangit na ugali natin. So, yun po yung hindi maganda. Again, sabi natin po, lahat, I am the church. I am the church, I am saved. Kailangang maayos ang buhay ko. Mga kapatid, kung merong pagkakataon, huwag ko kayo magdaramdam pag sinabihan kayo, Tay, matanda na tayo, huwag na tayong manigarilyo kahit bata ka pa. Kasi, pag nagkasakit siya, unang tatanungin agad ng doktor, naninigarilyo po ba kayo? Kung mahal mo ang buhay mo at pamilya mo, iingatan mo ang sarili mo. Hindi ko inaayos ang buhay ko para lang maayos. Kung hindi gusto ng Diyos sa buhay ko, this coming Tuesday, may 3 po kaming couples na ikakasal. From isang taga Obando, isang Tondo North, isang taga Malabon. Bakit ba natin ikakasal pa sila? Nagmamahalan na naman sila. Hindi nga ho kasal. Hirap ikasal kaya ng hindi kasal, ano po? Mahirap ikasal yung hindi magkasama. May anak po sila eh. Sabi ko, kahit i-bless yung anak, anak, sa Bible, sa totoo lang, pag hindi kayo kasal, under ng curse yung anak niyo. Hindi mawala ng lagnat. 10 taon na, mayroon pang ganong bata. 10 taon na hindi pa nawala ang lagnat. Ang pangalan niya, Lagnat Sakitin eh. Ano po? Lagnat LS ang palayaw. Lagnat Sakitin, kuhanin mo nga yung sipon. Ano po? So mga kapatid, kaya natin tayo nag-aayusan. Lumalaban tayo. Pwedeng tulungan namin kayo po. Kahit po yung license po natin sa pagkakasal, gusto natin gamitin sa paglilingkod. Wala po kayong aalalahanin. 50,000 pag may belo, 20% pag may kalta. Hindi, wala ho masyadong bayad po sa ganyan. So, ayusan ang buhay. Tingnan nyo po, ang church, ang tawag sa kanya, Bride of Christ. Sabi nyo po lahat, Bride of Christ. Basta, dami ko na kinakasal eh. Basta pumapasok na ganyan, umiiyak na yung lalaki. Laki ng ginastos ko. Pagkatapos, pag tinitir mo sa malayo, parang matatagalan ko ba ugali niya. Para akong nanakawan. Hindi po. Basta, bakit nagpapaganda ang babaeng ikakasal? Para po saan? Para sa bisita? Para sa caterer? Kasi gusto ko yung mga nasa catering. Hindi ba ang church, siya yung babaeng ikakasal? Pero bakit siya nagpapaganda? Sa bisita o para sa groom? Inaayos natin ang buhay natin para kay Jesus. Siya yung namatay para sa atin. Gusto nating humarap ng malinis, maayos. Kaya narito ang church, nagtutulungan tayo kung may problema, inaayos natin. Kung may ugali na dapat i-correct, kino-correct natin. Kasi napakagandang humarap. Pagdating ng panahon na magkikita tayo kay Jesus, sobrang powerful, ang ganda. Ayoko lang itong makalimutan, narinig ko ito kay Pastor Manric. Ang unang miracle ni Jesus sa wedding. Sino po rito yung pag may ikinakasal, lalo na yung mga singles,
Hindi shingles, ha? Yung mga singles. Parang kayo, nangangarap kayo, no? Nangangarap din kayo, no? Na, naku, haharap din ako. Yes. Si Jesus daw parang ganito. Nakakatuwa daw, gusto ko lang i-share ng konti. Si Jesus Christ daw, kasi ang kwento ng Cana Galilea na wedding, from shame to celebration yan eh. Hindi nais ng Diyos mabuhay ka sa kakahihiyan. Hindi nais ng Diyos mabuhay ka na lagi nahihiya. Hindi laging nais ng Diyos na bubuhay ka na nagigilt ka, na feeling mo lagi ikaw pinag-uusapan, na parang niyoyora ka ng pagkatao mo, from shame to celebration. Ganda nung sinabi ni Paring Manric doon, si Jesus daw, habang naruroon sa karsala sa Cana Galilea, He is also looking forward na isang araw, yung church ikakasal sa Kanya, at gusto niya talagang maalagaan at ibigay ang buhay para sa church. Mga kapatid, binigay ni Jesus Christ yung buhay niya sa atin. Magdududa pa ba tayo na pababayaan tayo ng Diyos? Amen? Minahal nga tayo ng Diyos na walang katulad sa panahong hindi ka kaibig-ibig, ang dungis natin, pero minahal tayo ng Diyos. How much more, andito ka na sa Panginoon. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah! Wow, thank you Jesus. Mabilis lang po ito. There are 3 hindrances of church growth. There are 3 hindrances lang, kaya tayo hindi lumalaki yung tao. Hindi siya umuunlad, hindi umuunlad ang simbahan. Pag hindi umuunlad ang tao, hindi umuunlad ang simbahan. Ganun lang po kasimple yan. Number 1, poor self-image. Napakaliit na pagtingin sa sarili. Even mga pastors, nakikita ko po, kasi galing po ako doon. Aaminin ko po sa inyo, ang pangarap ko bilang pastor noon, magpastor sa mga mahihirap na kaya ko lang alagaan. Kasi maliit ako, kasi mahirap ako, bagay kami na mga maliliit lang. Bagay kami sa mga walang alam. Magkapareho lang kami, hindi kami masyado magkakahiyaan. Lord, wag mo ako ilalagay sa Manila na maraming matatalino doon kasi baka hindi ko sila mailid. Ang daming tao, Christian na, poor self-image. Ang liit ng pagtingin sa sarili. Hindi ibig sabihin nagkamali ka, wala ka ng tsansang lumaki pa at umunlad sa buhay. Hindi ibig sabihin wala kang alam ngayon, ibig sabihin habang buhay kang ganyan. Minsan kahit tapos ka na, educated ka na, professional ka na, sino mag-aakala si Teacher Chen? Grabe. Harvard University na yung papasukin nito. Pagkatapos, may insecurity pa rin sa buhay. Naku, talino ng ganito. Mga kapatid, binabattle natin yan. Hindi lalaki ang simbahan na, ang lit-lit ng tingin mo sa sarili mo. Hindi, yung taga Tondo North, yan, talagang pang maliit lang po kami. Yung Santa Cruz, Cruz lang po kami. Nanggaling ka sa maliit, pero hindi ka para sa maliit. Amen? Nanggaling ka sa walang-walang pamilya, pero hindi ka walang-wala. Meron na meron ka dahil kay Jesus. Amen? Lakihan naman ang tingin natin sa sarili natin. Nito po, sobrang, parang malungkot pero na-comfort din po ako. Lalo kong nakikita, kaya tayo dinala ni God sa Bimol para lahat ng susunod na mga churches ng Praise Church, susundan din po ito. Do sinasabi natin 200, pero mas lalaki pa tayo, class, maganda. Amen? Yung CR pa lang, pwedeng mag-prayer meeting. Yung lahat tayo luluhod sa trono ng biyaya. Panginoon, hinilalapit namin sa iyo. Nasira po ang tiyan ng aking kapatid, pagalingin mo po siya. Galing tayo sa pangit na lugar, papunta tayo sa magandang lugar. Amen? Sana labanan mo naman ang poor self-image natin. Ang ganda-ganda mo, bakit mo tinitinang pangit ang sarili mo? Ang daming magagandang sinasabi ng Diyos sa iyo, bakit pangit na magaya ang sinasabi mo sa sarili mo? It's about time. Let us conquer poor self-image. Hindi naman siguro masamang sabihin po, ano? Hindi naman masamang mag-declare, hindi naman masamang mangarap. Ang mga kaharap ko po ngayon, milyonaryong Kristiyano para sa Diyos. Amen! O yun naniniwala, pumalakpak ng malakas. Ano po? Yung mga gustong manatiling mahirap, wag nyo, igalaw yung katawan nyo, dyan na lang kayo. O si John, Daryl, pumalakpak ba si John? Tricycle ang dinadrive niya ngayon. Isang araw, John, pag-aralan mo, naka-grab, tricycle ka na. Hindi. Naka-aircon. Hindi, tuntua po ako sa inyo, wala naman talaga tayo. Nagsisimula ang Praise Church, dalawa lang ang may sasakyan. Kaya nga, ang kukuhanin nating susunod na church, pinakamalaking parking, puro parking lang, walang church. Hindi, pero sa totoo na nung COVID,
Sa North Point, sa parking area sila nag-worship dahil ayaw silang papasukin. Pero dahil ang laki nila, open door, doon sila nag-worship. Why? Because you are the church. You are the church. O yan ang poor self-image. Dalawa na lang tayo. Matatapos na tayo. Number 2, passionlessness. Kawalang sigla at gana sa buhay. Lalago ba ang simbahan? Leader mo? Walang kalatoy-latoy? Lalago ba ang isang company na ng company manager nila or boss, walang kalatoy-latoy, walang gustong gawin sa buhay? Pag nakausap mo, parang lagi mo i-comfort. Passionlessness. Maraming tao, wala nang gana sa buhay. Maraming tao, oh yes, nalugi ka, pero hindi ibig sabihin, lugi ka na habang buhay. Passionlessness. Kailangan gumigising ka na sobrang sigla. Ano ba, hindi pa ba mag-uumaga? Meron ako nakitang grabing passionate na pastor. Sabi niya, nakukulangan ako sa 1 linggo. Dapat sa 1 linggo, 2 ang Sunday. Wow. Eh, baguhin mo. So my point is this, mga kapatid. Ang mga taga-Praise Church, apoy ito eh. Punong-puno ng kasiglahan. Meron ba kayo nagkakasunog? Nakita niyo mga tao? Kakasunog, oh. Uy, apoy. Bakit yung mga tao pag nasunog, hindi pwedeng hindi kumilos, hindi pwedeng hindi gumalaw, hindi pwedeng tumakbo, hindi pwedeng gumalaw sa buhay? Mga kapatid, hindi tayo lalago kung lalambot-lambot tayo sa buhay at walang gana sa mga bagay. Yung maliit na bagay, gawin mong malaking bagay, susunod ang mga dakilang bagay. Amen? Yung nasa elevator pa lang yung mga tao, sasalubungin ko yan. Amazing, ma'am. Pagkatapos, sa Sayon pala pupunta, naku po naman. Nag-effort ako sa ibang church naman palang pumunta. Mga kapatid, at the end of the day, whatever po yung kalabasan ng buhay natin, ang mahalaga lumaban tayo. Ibinigay natin yung best natin. Tingin niyo po kayo sa akin saglit, hindi mo pa natutuklasan kung sino ka kasi hindi ka pa kumikilos at tumahakbang. Baka magulat ka, ang laki pala ng puso mo, ang ganda pala talaga ng buhay mo. Sige ngayon, yung palakpak na may passion, may apoy, may gusto mangyari, may gagawin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito, napapasok ako sa apoy nitong kaharap ko, mga binata at dalagang ito sa harapan, pero uukit ito ng matinding kasaysayan sa Quezon City. Grabe, grabe po. Habang nagwo-worship tayo, nararamdaman ko po yung worship niyo po sa likod, nakaka-encourage po kayo. Thank you, Jesus. Pangatlo is the word passiveness. Walang pagkukusa, walang initiative, walang kusang palo. Kaya pinapangarap ko man lang po, lalo na mga tatay, kayo po ang masigasig sa buhay. Tayo ang leader ng pamilya natin. Hindi pwedeng, wala po eh. Wala eh. Paano magkakaroon eh? Ganyan po yung style natin. So passiveness, ang kabalitan niya yung pagiging active. May mga ginagawa tayo ngayon na hindi natin agad makikita yung resulta natin. Marami tayong gagawin, hindi agad. Pero sa iyong pagbangon, sa iyong paghakbang muli, sa iyong pagkilos muli, all work works. Ang hindi lang may epekto, yung walang kilos. Regardless kung pumalpa ka, regardless kung sumabi ka, kasi may sinusubukan ka. Yung lakas ng tanong mo, magkano po yan? Yabang ganito. Sige, balikan ko po yan. Okay lang yun, okay lang yun, okay lang yun, okay lang yun, okay lang yun. Okay, thank you, Jesus. Tayo tayong lahat. Sige nga po. James, as I pray, po. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin. Sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin, purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Makagagawa ng higit. Makagagawa ng higit. Hindi mo kayang higitan ang kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. 10 ang ibinigay mo sa Diyos, hindi mo kayang higitan yung dami ng pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Baka meron akong kausap dito, ang galing-galing mo, ang lit-lit lang ng tingin mo sa sarili mo. Gustong-gusto ko yung idea ng compound multiplication. Pag pinagbuti ko ang sarili ko, maraming tao ang madadamay.
Pag inayos ko yung buhay ko, maraming tao ang mapagpapala. What if kung 1,000 tayo ngayon, 800? Pero 800 tayo na puro boss at may tig-100 tao tayo sa ilalim natin, gaano kalaki ang impact mo? Ang dami nating mawiwin, ang dami mga tao ang pwede mapagpala sa buhay mo. Church, let us correct and let us declare this, ano po? Ang puso ng simbahang lumalago. Kaya gusto natin lumago. Kaya kung gusto natin dumami, kasi ito yung gusto ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. Huwag ka lang masiyahan na ikaw lang ang pupunta sa langit. Huwag kang masiyahan na buo mong pamilya hindi mo makakasama. I-declare natin ngayon, mag-i-speak tayo ngayon, ang pamilya natin para sa Diyos. Pero hindi lang nais ng Diyos na maligtas ka. Kasi pag hindi na ayos ang buhay mo sa katuwiran, hindi mo mararanasan ang quality ng buhay. Ligtas ka nga, pero wala namang quality ang buhay natin dito sa lupa. Sana pag may nakakakilala sa Diyos, tingnan mo agad siya na paganda ang buhay niya. Kaya tayo po, yung mga hindi nakapag-aral, kinukulit natin mag-aral. Last Friday, first professional, young professionals gathering. At ang tagapagsalita natin nag-declare, Praise Christian Millionaires. Di ba ang sarap, ano po? Kung may mga hindi naka-attend pa dito na mga young pro, abangan nyo po yung pangalawa. Kahit may asawa na po kayo, 25 to 35 o kahit pa 40 pa kayo, sige lang ang gusto ho natin. Lahat ng gustong yumaman, lahat ng gustong umunlad, para magamit ang buhay nila para sa kaharian ng Diyos, you are welcome. Dati walang nagtuturo po nito sa amin. Pero ang sarap. Ang sarap palang umunlad, lumaki para sa kaharian ng Diyos. Amen. You are the church. I am the church. Kung meron po kayong kasama, habang inaawit natin yung awiting ito, huwag na natin patayin mo na yung ilaw. Yung I speak the name of Jesus, and we will declare our families for Jesus. Kung meron po kayong invite po, isama nyo lang po dito sa harapan at ipagpe-pray po natin sila. Okay? So, dyan muna po kayo, maliban na lang sa mga ano natin. So, may sige muna po, last picture lang natin, anak. Sige, okay lang ligpit natin dyan, pero pakita natin yung last picture natin. Okay? Palakpakan muna natin si Kuya Ray Hernandez. Come on. Lahat ng na-bless kay Kuya Ray. One of the most honorable man I know. Ngayon, andun na siya sa buhay na walang hanggan. Marami rito nahipo ng buhay ni Kuya Ray. Nalulungkot tayo, kinuha siya ng Panginoon. Nalulungkot tayo dahil lumaban din siya sa maraming karamdaman. Pero ganda nung sinabi nung isang kasamahan natin, ano? Totoong napakaraming hirap, pero ang kaibahan pag nasa church ka, there is hope. There is hope. And that is the beauty that you are the church. And that is the beauty that andito tayo sa church. Sino po sa inyo minsan nagugulantang kayo kapag may sumisigaw na, Hallelujah! Wife niya po yun, si Ate G. Ang labi po ni Kuya Ray ngayon, nasa St. Peter, La Loma. Pero sa October 31 pa po yung viewing, Lord willing. Kinausap ko si Jeff, Pastor JR, all admin, and primary leaders. Maglalambing lang po ako sa inyo. Let us give our best honor sa burol ni Kuya Ray. Yung ang sarap tumingin sa puntod ni Kuya Ray na sumasaludo ka.
Minsan ayaw natin ng kamatayan, pero minsan inspirasyon din natin. Kapag ako namatay, makikita-kita kami. Ito yung taong hanggang kinuha ng Panginoon. Ayaw makaabala. Napakataas ng dangal. Dati, ang pangit ng tingin ko sa mga pulis. Pero nakita ko si Kuya Ray. Gusto kong maniwala, maraming mabubuting pulis. Maraming magagalang na pulis. Iisa lang ang anak niya, pero ang dami niyang anak sa Praise Church. Ang daming tatay na tumatawag sa kanya. And that is the beauty pag nakakilala tayo sa Panginoon. Na even sa death natin, hallelujah, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Nga po sa oras na ito, kung meron kayong mga kasamahan sa oras na ito, punta lang po kayo dito sa harapan habang tunay na umaawit po tayo sa Panginoon. Kung hindi nyo pa kasama ang pamilya nyo sa Panginoon, just pray for it. Come on, awitin po natin ito. Sama lang natin yung mga bisita natin just to pray for them. Just to pray for them. Come on. Wow, thank you God. Thank you Jesus. Praise Church is not about religion. Hindi ito samahan. Yes, samahan ng mga tao nakakilala sa Panginoon. Pero you are the church. Gusto ni God, pagharian ka. Hindi gusto ng Diyos, sinosolo mo yung problema. Hindi gusto ng Diyos na yung parang nahirapan tayo, pagkatapos binubuhat natin ang lahat, gusto ng Diyos, maging Panginoon mo siya, tagapagligtas. Una, tagapagligtas. Hindi lang ng kasalanan mo, kundi ng mga problemang kakaharapin mo kasi alam ng Diyos hindi mo kaya mag-isa. Savior mo siya, pero ang napakaganda, gusto niya maging Panginoon ng buhay mo. Siya yung masunod kasi ang hirap ng walang nag-guide. Ang hirap ng buhay na saan ba ako pupunta? Pero nakita natin, si Jesus nga namatay para sa iyo. Yung hinihiling mo, hindi ba kayang ibigay ng Diyos? So, ang tatanggapin natin, hindi hindi taga-praise kundi si Jesus. Lagay lang natin yung kanang kamay natin sa tapat ng ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas,
Ikaw ang maghari sa aking buhay. Patawarin niyo po ako at tulungan mo ako mabuhay sa kabanalan at katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Tingin lang po kayo sa akin sa oras na ito. Napakarami na pong kwento kung paano inayos ng Diyos yung buhay ng bawat isa. Ito po, inaayos pa din eh. Pero alam nyo, kung di tayo nakakilala sa Diyos, maring patay na tayo, sementeryo, hospital, bangagang buhay ko, mas marami naghiwalay lalo. Pero may pag-asa eh. Pero may hilingin po ako sa inyo, pwede po ba? Ang laki-laki ng tingin ng Diyos sa iyo, wag mo naman tingnan maliit ang sarili mo. Amen. I can do something great for Jesus. You are a great influence in your family and community. Hindi ibig sabihin ng galing ka sa maliit habang buhay ka sa maliit. Hindi ibig sabihin puro problema ang nilalakaran habang buhay na lang problema. Hindi ho. God is about to do something beautiful out of our mess. Even bumagsak ka, wala nang naniniwala sa iyo, patuloy mong yakapin. Gusto kong makita mo ang laki-laki ng tingin ng Diyos sa iyo. Naniniwala po ang Diyos sa inyo. Amen? Hallelujah. Tayong lahat, dalawang kamay itaas natin sa Panginoon. Tingin po kayo sa itaas mismo. In the name of Jesus, we break all poverty mentality and poor self-image in Jesus' name. By the blood of Jesus, we declare, you created and saved us for greatness, for great things, for God's greater glory. Receive mo yung promised land. Receive mo yung mga pangako ng Diyos. You will become a professional. You will become honorable like Kuya Ray Hernandez. You will become, meron kang dignidad sa buhay. Dati kang binabastos. Dati kang binabaliwala. Bukas, ikaw ay kahanga-hanga, pinagpala at sobrang iginagalang para kay Jesus. Mga kapatid, kayo na nakataas ang kamay, itataas tayo ng Diyos. Ibabangon tayo ng Diyos hanggang sa makita natin at lingunin, nalagpasan na natin ang maraming hirap, nalagpasan na natin ang maraming bagay, sobrang binago ka na ng ating Diyos. Thank you so much, oh God. Maraming po salamat. We give you all the praises in Jesus' name. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, makakabalik na ho tayo sa upuan. And congratulations everyone. Congratulations po. Thank you so much. Lalo na sa mga nag-invite. Thank you. Lahat sa mga outreaches na grabe nag-effort para makapunta sa lugar natin. Thank you. Hallelujah. Sige po, muli po natin palapakan ng ating Panginoon sa umagang ito. So, before po tayo mag-proceed sa ating tithes and offering, so nais lang po namin ipabatid. Maaring nakita nyo rin po na may mga slight na pagbabago po sa Victory Central Mall. Okay? So, ito po ay dahil sa we are under new management. Kaya yung bagong mall po ay may bagong management. At sila po ay nag-implement ng mga slight changes. Okay? So kami po sa admin, sa finance, ni na Pastor, ni na Tatay Loy, no? Kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan po sa bagong management kasi kasabay po ng pagbabago ng pamamahala ay makakaramdam po kayo ng unti-unting pagbabago po or repairs and innovation sa ating church. Kasi we need to discuss all this sa bagong management para payagan po nila tayo sa mga plano natin. So, pag-pray nyo lamang po at patuloy po natin suportahan yung vision na muli nating i-restore at paayusin po natin ang ating worship center. So, yun lamang po at turn over ko po kay Miss Irish ang floor.
Sige po, thank you Lord, thank you God. Punta naman po tayo sa another form of worship which is giving. Kaya sa atin po, no, sa ating lahat na nandirito, may mga ibibigay po na sobre ang ating mga ushers na makikita po natin sa gilid. Ayan, sa mga nagtatrabaho at sa mga nakakaunawa na, alam natin na ang ating kaloob ay 10% ng ating kita sa buong buwan. Pero kung ikaw ay isang bago pa lang na pumunta ngayon sa Praise Church at hindi mo pa po ito nauunawaan, naiintindihan po namin no, na kung ikaw ay hindi pa talaga makapagbibigay. Pero challenge po natin ang bawat isa. Ini-encourage po natin ang bawat isa, no, na talagang magkaroon ng desire. Kasi, sige nga po, pwede po ba nating tignan yung paligid natin ngayon? Kanina po sabi ng admin may mga changes at part po nito, kasabay po nito ang changes po no, ng Praise Church Manila. Ang kaloob po natin ay napupunta sa ating church, no, physical. At higit sa lahat, itong kaloob na ibinibigay natin ay napupunta po sa mga tao, no, sa pag-abot sa tao, paglapit sa Diyos, no, sa mga tao, sa mga churches and outreaches. Kaya kung sino man po talaga yung merong desire sa mga oras na to, no, ibigay natin yung pinaka-best na nararapat sa ating Panginoon. Because God is able to bless you abundantly. Naniniwala po tayo na talagang higit ang kayang ibigay ng Panginoon sa mga kaya nating ibigay. Hindi ko po ito makakalimutan sa isang mentoring namin. Sabi ni Tatay Loy, makalimutan mo na lahat yung mga binigay mo sa tao, mga tulong na binigay mo sa tao, makakalimutan ng tao yung mga tulong na binigay mo sa Kanya, pero never kakalimutan ng Diyos lahat ng tulong at mga kaloob na ibinibigay mo sa Kanya. Kaya sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah Lord, hallelujah God. Lord, Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila, Panginoon. Marami pong salamat God sa pagpapala sa aming mga hanap buhay, sa aming mga business, sa aming pag-aaral, Panginoon. Ikaw ay patuloy, Panginoon Lord, na makadakila, Panginoon Lord, sa aming mga kaloob, Panginoon. At nananalangin kami, Panginoon, na higit, Panginoon, pa dito, O God, ang kaya mong ibalik, Panginoon, O God. Lord, kinocommit namin muli, Lord, ang aming mga puso, Lord, sa pamamagitan ng aming kaloob, Panginoon, na maibigay namin yung burst worship namin, God. Lord, sa pamamagitan, God, ng aming mga kaloob na ito, O God. Marami pong salamat. Madawalhati ka, Panginoong Yesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise.
kamay po mataas po pumapalakpak mula sa unahan hanggang sa likod. Hallelujah! Your praise God so sovereign. Praise God. I praise God's a sovereign, praise God's a ring, praise God's a rose and the feet. I praise God's a faithful, praise God's a true, praise God's there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Salvation that comes from Jesus. Thank you, Jesus, for your freedom, Lord. Sabay-sabay po natin ideklara ang kalayaan po mula po sa Panginoon. Come on. And I drive with all my mind, but I just can't with the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I run, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. You picked me up, you turned me around, you praise God, hallelujah.
po tayo. Come on. Hell is another one. I am free. Come on. Here we go. Pwede po bang mas malakas? Come on, praise church. There's another one. Lahat po na nakaranas ng kalayaan po sa Panginoon. Hell is another one. Oh, I am free. Oh, I am free. Hell is another one. I am free. Let us declare this place. I am free. Hell is another one. I am free. I am free. Here we go, praise church. Hell is another one. I am free. Oh, I am free. I am free. Hell is another one. I am free. I am free. I am free. Pick me up, turn me around, place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Savior. Hey, I thank God. Hallelujah, we praise the name of Jesus. I thank God. I thank God. Come on, praise church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless po sa bawat isa po sa atin, sa mga bago pong umattend o first timer po natin. Pwede nyo pong i-occupy po yung gitna po na ito and saglit lamang po may share po sa inyo. Okay, sa mga first time po nating nakasama for today, mga VIPs po natin, pwede po natin i-occupy yung gitna po na ito, na quadrant, and then po may share po lamang sa atin sa saglit pong panahon. Okay? And then God bless po sa ating pong lahat. God bless po sa ating po mga huddles. Sa bawat outreaches po na meron po kayong pinadala na first time din po, na VIP, punta po kayo dito sa unahan, sa first quadrant, meron lamang pong ibabahagi po sa inyo. Maraming salamat po, pagpalain po tayo muli na ating pong Panginoon. See you po next Sunday. Muli po, tinatawagan po lahat po ng first time na nakasama po natin. Mga VIPs po mula po sa outreach, mula po sa main church. Please po, punta po tayo dito sa